Tara, may malapit lang na club dito oh. Ayoko doon, ang daming babae, sabi ni Damien. Ano naman gayon? We're all single. I am not. I have a fiancé, sabi naman ni Nicholas. Hindi naman makapaniwala na binalingan siya ni Gray. Are you being serious right now, Nicholas Dawson? Ni hindi mo pa nga sigurado na mahahanap mo ang batang babae na tinutukoy ng lola mo sa liham, nagpapaka-loyal ka na? As long as hindi ko pa siya nahahanap, at hindi ko pa nasisiguro na kasal na nga siya sa iba, at hindi na kami maaari, then, I am still engaged to her. I don't want to be labeled as a cheater. How can you cheat on someone you don't even know, let alone know if they are still alive or single? I am loyal. Once I am committed to someone, then I'll be committed to them for the rest of my life. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! May nahanap na ba kayo? Iyon ang unang tinanong ni Nicholas Dawson sa mga taong inatasan niya na hanapin ang babaeng nagmamay-ari ng kwentas na tinutukoy ng kanyang lola sa liham. Wala pa po kaming nakukuha na impormasyon sa ngayon, Sir Nicholas. Magalang na tugon ng isa sa dalawang lalaki habang nakayuko. Hinahanap pa rin po namin kung saan lumipat ang tahanan ng pamilya ng mga Salvatore. 2 dekada nang nakakaraan. Akala niya ba naman ay may dala ng good news sa mga ito? Wala pa rin pala. Ilang taon na nilang hinahanap ang babae. Ngunit wala man lang silang kahit konting ideya kung nasaan na ito o kung buhay pa ba ito. Napatango siya at bumuntong hininga. I understand. Maaari na kayong umalis. Balitaan niyo ako kaagad kung may impormasyon na kayo. Masusunod po, sir. Nagpakawala ng malalim na paghinga si Nicholas habang paulit-ulit na binabasa ang liham ni Doña Fontana Dawson, ang lola niya, na iniwan para sa kanya. Ilang beses niya nang nabasa ang liham. Kabisado niya na ang lahat ng mga nakasaad doon. Ngunit lagi niya pa rin binabasa bilang reminder sa kanyang sarili na hindi siya maaaring sumuko sa paghahanap sa babae dahil iyon ang habilin sa kanya ng lola niya. Saan ko naman kaya siya maaaring hanapin? Tanong ni Nicholas sa sarili. It's been more than 2 decades since they left the Philippines. Halos wala nang matandaan si Nicholas sa kung anong klaseng buhay ang meron sila noon sa Pilipinas bago sila nag-migrate sa Spain. At ngayong 33 years old na siya, saka naman siya binigyan ng lola niya ng isa pang napakahirap na gawain na sinulat nito bago sumakibilang buhay. It was something that Nicholas felt compelled to do because it was his grandmother's final and heartfelt wish. Nakasaad sa liham na iniwan ni Doña Fontana na kailangan niyang mahanap ang pamilya ng mga Salvatore. Ang pamilyang matalik na kaibigan ng kanyang lola noong nasa Pilipinas pa sila naninirahan. At kailangan niya rin na pakasalan ng batang babae na binigyan nito ng isang kwentas. Mahigit na 2 dekada na ang lumipas. Lola, I don't know what kind of situation you put me in. Sabi ni Nicholas sa hangin. Nakahanda naman akong pakasalan siya, ngunit paano ko naman siya mahahanap kung ang tanging palatandaan na lamang na meron ako sa kanya ay ang kwentas na binigay ninyo? Pakiramdam ni Nicholas ang hanapin ng isang tao na ang tangi niya lamang palatandaan ay ang kwentas na mula pa sa lola niya na ilang dekada nang lumipas simula nang ibigay na ito sa batang babaeng tinutukoy nito sa liham ay isang napaka-imposibleng gawain. Para lang siyang naghahanap ng kalahati ng naputol na karayom sa buhangin na maaaring natabunan na o natangay na ng alon. Oo, natatandaan pa naman ni Nicholas ang mukha ng batang babae kahit paano dahil minsan din silang nagkalaro noon nung mga bata pa sila. Ngunit ilang dekada nang lumipas mula noon. She's probably only 5 years old at that time. Malamang sa malamang ay nag-iba na rin ang itsura ng batang babae. Hindi naman pwedeng bata lang lagi ang itsura nito.
Even Nicholas had changed so much physically that he became unrecognizable. So how could he find her? Nix, come on! You should come and visit me. Pakiusap sa kanya ng matalik na kaibigan na si Damien na ngayon ay kausap niya sa FaceTime. I'm busy, damn. Alam mo naman na may habilin pa sa akin si Lola Fontana na hanapin kong batang babae na binigyan niya ng kwantas, diba? Sabi niya sabay buntong hininga. But it's been so long since the last time you came and visited me. Malapit na ako mapaisip kung magkaibigan ba talaga tayo. Nagtatampong saad nito. Aba, dito ka pa lamang 6 months ago. Pagpapaalala niya dito. That was 6 months ago. And besides, I'm always the one who visits you there. Ang mahal kaya ng pamasahe ngayon. Napairap siya. You own a fucking private plane, Damien. Aba, ikaw din naman ah. You own a freaking goddamn airport. And you can even fly a fucking airplane because you're a pilot. Tapos hindi ka malang makapunta dito para bisitahin ng kaibigan mo? Do you miss me that much? Nangasar niyang tanong. No, I hate you that much. Or refo. Masungit na tumugon si Damien. Huh? Anong FO? Friendship over. The hell? Hindi makapaniwala niyang sabi. Tatapusin mong pagkakaibigan natin for 15 years just because of that? Yup. And don't even dare to say it's mababaw. Humalukip-kip ito. I have something exciting to announce. And my best friend won't be there. Nagtagpo ang makapal niyang kilay. What exciting? Are you getting married or you got someone pregnant? Is that what you're going to announce? Natigilan pa ng ilang sandali si Damien. Maybe. I won't tell you. Unless you come to the Philippines. Okay, fine. Uuwi ako riyan. Mahigit 15 years na silang magkaibigan ni Damien kaya kilalang kilala niya na ito. At batid ni Nicholas na anumang sabihin ni Damien ay totohanin talaga nito. At dahil may sadya rin naman siya sa Pilipinas, para na rin hindi na mag-abala pang magbabalik-balik sa Spain ng mga taong inuutusan niya na hanapin ang batang babae, ay pumayag siya sa gusto nito na bumisita sa Pilipinas. Tama rin naman si Damien. Matagal na silang hindi nagkikita ang dalawa. Kahit madalas pa naman silang mag-uusap sa tawag, ay iba pa rin na malapit sila sa isa't isa. Lalo pa mula bata pa lamang ay halos hindi na sila mapaghiwalay na dalawa. Ngunit tila hindi naman masayang itsura ni Damien nung pumayag siya na bumisita sa Pilipinas dahil ayon dito ay napipilitan lamang siya. Minsan, hindi niya rin talaga mawaring tumatakbo sa utak ng kanyang kaibigan. Pagdating ni Nicholas sa Pilipinas ay ang mainit at polluted na hangin ang sumalubong sa kanya. Siya na mismo ang nagpalipad ng kanyang eroplano dahil may gawain ng kanyang piloto. At dahil wala siyang sariling sasakyan sa Pilipinas, noong nasa Spain pa siya ay nag-uutos siya sa kanyang sekretarya na bilhan siya ng bagong sasakyan na maaari niyang gamitin habang nananatili siya sa Pilipinas. Malapit ka na ba sa hotel ni Damien, Nick? Tanong ni Gray. Kaibigan nila ni Damien mula sa kabilang linya. Kakaalis ko lang mula sa airport. Hinihintay ko pang dumating ang sasakyan ko. Sagot niya habang nagmamaneho. Ilang taon na rin mula nung huli siyang bumisita sa Pilipinas. Kaya hindi niya na naaalala ang mga kalye dito sa Pilipinas kung kaya ay panay ang salita ng Waze na nagtuturo ng daan na susundin niya. Sa sobrang tagal niyang nawala sa bansang to ay maging ang kanyang pagtagalog ay may accent na. Susunduin ka ba namin dyan? Baka maligaw ka, ha? Man, I'm still half Filipino. Alam kong pasikot-sikot sa aking bansang sinilangan. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kaibigan ngayon, ay alam niyang umiirap ito. Alam ng Waze ang daan. Tinawanan niya lamang ang sinabi nito at nagpaalam na ibaba ang tawag nang sa gayon ay hindi siya madistract at baka maligaw nga talaga siya. Sa tulong ng Waze ay nahanap niya ang hotel na pagmamay-ari ni na Damien Del Fierro. Ang Coastal Del Fierro, isa sa pinakamalaking hotel sa buong bansa. Bukod sa magandang hotel, ito ay matatagpuan sa tabi ng dagat na may asul na tubig at puting buhangin. Kaya't ang pananatili niya sa isang kanayunan ay magiging mas nakaka-relax. Pagkababa ni Nicholas sa kanyang sasakyan ay napalingon siya sa mga bisita sa hotel. Halos mabali ang leeg ng iba sa panonood sa kanya.
Hindi na nakakapagtaka kung bakit naagaw niya ang atensyon ng mga ito. Nicholas Dawson is an incredibly handsome man with a mix of Filipino, Spanish, and Greek heritage. Matangkad, magaling at malinis manamit, malaki at magandang pangangatawan, naka-buzz cut, at may abong almond shape na mga mata na mayroong mahabang pilik mata at katamtamang kapal ng kilay. Matangos ang ilong, natural na mapula ang labi, at bukod sa lahat, mabango. Sa suot niyang puting long sleeve na nakatupi abot sa kanyang siko, ay aakalain mo na isa itong sikat na modelo. Habang naglalakad papasok ng 5-star hotel ay may tinawagan siya, si Gray, para ipaalam na nandito na siya sa hotel ni Damien at nakatingin sa kanyang relong pambisig. Dumating siya ng mas maaga sa kanyang inaasahan dahil hindi siya naipit sa traffic, na ipinagpapasalamat niya naman dahil kung meron isang bagay na kinaiinisan niya sa Pilipinas, ito ay ang walang uliran na trapiko. Hey bro! Holy sh! Noong saktong sinagot na ni Gray ang tawag niya ay may nakabangga siyang tao at nakasaboy ang dala nitong iced coffee sa kanyang suot na damit. I'm really sorry, sir. Natataranta na hingi niya ng pasensya ng dalagang nakabangga sa kanya. Sa halip na makapag-react ay ilang sandali na natulala si Nicholas sa babae. Nawala sa isip niyang nabasa niyang damit at kausap sa cellphone dahil sa ganda ng dalagang nasa harap. Tuwid ang mahaba at itim na itim nitong buhok na sumasabay sa bawat paggalaw nito. Ang bangs naman nito ay bumagay sa maliit at maamong mukha nito. Ang mata nitong kulay brown ay maliit. Matangos ang maliit nitong ilong at hugis puso ang kurba ng natural na mapula nitong labi. Hindi ito ganong katangkad. Sakto lang. Ang balat naman nito ay kasing kulay ng gatas. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya na mabangga kayo. Paghingi ulit nito ng paumanhin at sinubukan na punasan ng nasabuyan niyang damit gamit ang sariling kamay. Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Ulit ang dalaga sa maluha-luha na tinig. No, it's okay. Wika ni Nicholas sa makabawi sa pagka-starstruck at sakay nilayo ang sarili dahil pinagtitinginan na sila ng mga tao. I'm fine. Nangingilid ang luha na tumingin sa mata niya ang dalaga. Pero nabasa po kayo. Ayos lang. Hindi naman gaano nabasa. Magpapalit din ako mamaya. Ngumiti siya dito dahil mukhang takot na takot ito sa kanya. Wala naman siyang balak na sigawan ito dahil lang sa nabangga at nabasa siya nito. Kung ganon, ano hong maaari kong gawin para makabawi sa inyo? Gusto niyo po ba na laban ko yung suot niyo o ako na lang pong magbabayad ng pagpapalaundry ninyo? You don't need to do that. Nakangiti niyang sumagot. But you work here, right? Mabagal itong tumango. Opo, sir. Then I would appreciate if you assisted me to my hotel room. I have a reservation in this hotel. Nabalot ng gulat ang mukha ng dalaga. Kayo po ba si Nicholas Dawson? Ang VIP guest ng hotel na to? I'm Nicholas Dawson. But I booked a standard room, so I don't believe I have a VIP status here. Sagot niya. Mas lalong nalinlang ang dalaga dahil sa nalaman. Kung ganun ay, kayo nga ho yun. Kanina po kayo hinihintay ni Mr. Damien Del Fierro. Sumunod po kayo sa akin, sir, at sasamahan ko po kayong pumunta sa inyong magiging silid. Hindi maintindihan ni Nicholas kung bakit natataranta ang dalaga at ang ibang staff na nakasalubong nila. Pilit na ngang may ngiti sa kanyang labi upang hindi matakot sa kanya ang mga ito, ngunit mukhang takot na takot pa rin siya. What happened, Nick? Tanong ni Gray mula sa kabilang linya na nawala sa isipan niyang tinawagan niya pala. I bumped into someone. Sagot niya sabay sumulyap sa dalaga, na ngayon ay kagatang ibabang labi at nakatayo sa kanyang tabi. Papataas ang elevator kung nasaan sila ngayon. But I'm fine, nasa hotel na rin ako. Great! We'll be there. Excited na pinaalam ni Gray kay Damien na nasa hotel na siya. Damn! Nick is already at the hotel. Let's go see him. Hindi narinig ni Nicholas kung anong isinagot ni Damien dahil ayaw pa rin niya talaga itong kausapin. Mahina siyang natawa at nagtanong, ayaw pa rin ba akong kausapin ng isang yan?
Naramdaman ni Nicholas na tumingin sa kanya ang dalagang nasa tabi, kaya isinulyapan niya rin ito. Nagtama ang kanilang mga mata at ang dalaga ang unang nag-iwas. Yup, I don't know what's up with him. Kanina pa lang ay excited siya sa pagdating mo, sagot ni Gray. Napangisi si Nicholas. Oh, so he's still excited to see me, huh? Maya-maya ay nagtagpo ang kilay ni Nicholas nang mapansin na papunta sa tuktok ng hotel, kung saan located ang penthouse suite, ang akyat ng elevator. Nagtaka na binalingan niya ang babaeng nasa tabi at magalang na nagtanong, Miss, I think lumagpas na tayo sa hotel room ko. Ay hindi po sir, nasa tamang floor po tayo. Ang penthouse po ang iyong tutuluyan, paliwanag nito. What? But, then Nicholas realized something. Gray, tanungin mo nga si Damien kung siyang nagdesisyon itong tutuluyan ko? Narinig niyang tinanong ni Gray si Damien. Oo, siya raw dahil fully booked na raw sila. That asshole. Napabuntong hininga na lang si Nicholas. I clearly told him to just give me a regular room. Oo nga pala. Kailan pa nga ba sumunod sa kanya si Damien? Sa dami ng maaaring nawala sa isip niya ay ang pagiging masunurin pa talaga nito. Papunta na kami riyan, bumili na kami ng alak. Nagpaalam na si Gray kaya napailing ulit si Nicholas at binaba na ang tawag. Sinulyapan niya ang dalaga sa tabi na nakatingin sa pinto ng elevator, ngunit halatang kinakabahan ito. I'm sorry about that. Paghingi niya ng pasensya dahil baka natakot niya ito sa pagmumura niya kanina. Tiningnan siya nito at tipid ng ngumiti. Ayos lang po yun, sir. Ilang sandali pa ay bumukas ng elevator at unang lumabas ang dalaga. Sumunod naman siya dito hanggang sa huminto sila sa tapat ng penthouse. Hinarap ni Nicholas ang dalaga at nagpasalamat. Yumukod naman ito. Walang anuman po sir. Pasensya na po ulit sa nangyari kanina. Kung meron pa po kayong kailangan ay tawagan niyo na lamang po ako o ang front desk po. Alright, I will. May ngiti sa labi na pumasok si Nicholas sa loob ng penthouse kung nasaan ang mga gamit na nauna niya nang pinadala. Habang nasa shower, napagtanto niyang hindi pa pala niya na itatanong ang pangalan ng dalaga. Why do you look so happy, bro? Nangaasar ang tinig na tanong ni Gray habang naglalakad papalapit sa kanya kasunod si Damien. Probably because I am meeting my best friend, who ended our friendship for 15 years just because I couldn't visit due to my busy schedule. Sarkastiko niyang sagot sabay sinulyapan si Damien na nakahalukip-kip. Nag-away pala kayo? Kaya pala hindi kayo nag-uusap kanina. Takang wika ni Gray. Ewan ko, tanong mo rin sa isa. Sabi niya pa. Binalingan naman ni Gray si Damien. So, nag-away nga kayo. What? No, we didn't. I was just warning him that if he doesn't visit us, then F.O. Paliwanag ni Damien. Anong F.O.? Friendship over, idiot. Oh, that's so childish, dude. Come on. It's not. I don't want to tell him the good news though, through a phone call. Singhal ni Damien. Ano ba kasi ang good news mo at kanina mo pa hindi masabi sa akin? Tanong naman ni Gray. Basta, it's a surprise. Tara na nga, pumasok na tayo sa loob. Nagtataka naman na nagkatinginan silang dalawa ni Gray at nagkibit-balikat siya dito. Unang pumasok sa loob si Damien. Sumunod si Gray at siyang nagsara ng pinto. How have you been, Nix? Tanong sa kanya ni Gray bago pa salampak na naupo sa couch. Samantalang nilapag naman ni Damien ang dala na siguro ay mga alak sa lamesa. How's life? Your health? Ano ba naman yung mga tanong niyo? Parang hindi tayo nag-uusap sa telepono ah. Natatawa niyang sagot. We're asking because we know you're a liar, sabi ni Damien. Huh. Nicholas paused for a second. I'm not lying. Then he laughed. I'm fine and healthy. Oh, you're acting suspicious, man, sabi ni Gray. Baka mamaya nabaliw ka nakakahanap sa mapapangasawa mo. Tinawanan niya lamang ang dalawa bago tumungo sa kusina para kumuha ng baso na gagamitin nila.
Pagbalik niya sa living room ay nakalatag na ang alak na binili ng dalawa. Si Gray nakahalukip-kip na at panay ang reklamo. Dito pa talaga tayo magiinuman? May malapit lang naman na club dito oh. Ayoko doon, ang daming babae. Sabi ni Damien na nakaupo sa tabi ni Gray. Naupo rin si Nicolas sa isang couch nang mailapag ang dalambaso. So what? We're all single. I am not. I have a fiancé. Sabi ni Nicolas kaya hindi makapaniwala na binalingan siya ni Gray. Are you being serious right now, Nicolas Dawson? Hindi mo pa nga sigurado na mahahanap mo pang batang babae na tinutukoy ng lola mo sa liham. Nagpapaka-loyal ka na. As long as hindi ko pa siya nahanap at hindi ko pa nasisiguro na kasal na nga siya sa iba at hindi na kami maaari, then I am still engaged to her. I don't want to be labeled as a cheater. Gray rolled his eyes. How can you cheat on someone you don't even know? Let alone know if they are still alive or single. I am loyal. Once I am committed to someone, then I'll be committed for them for the rest of my life. And what about you, Damien Del Fiero? Binalingan naman ni Grace si Damien na noon ay nagbubukas na ng chichirya. Ayoko rin. I'm also loyal. My fiancé is scary when she's angry, boy. Pati ba naman ikaw? Dismayado na sa Adi Gray kapag kuwanin ng laki ang mga mata ng may mapagtanto. Teka, you're what? Pareho silang nagulantang ni Gray dahil sa sinabi ni Damien na ngayon ay nakangisi. You're engaged? Gulat na tanong ni Nicolas sa kaibigan. Mayabang na tumango naman si Damien. Yep. What? With whom? Wala ka namang girlfriend ah. Walang kaalam-alam si Nicolas kung may naging kasintahan ba ang kaibigan noon. Kaya nang malaman na engaged na ito, ay labis na nagulat siya. I have a girlfriend. Hindi mo lang alam because you won't even visit me. We've been together for 6 months. Sumbat sa kanya ni Damien. 6 months tapos ikakasal ka na agad sa kanya? Hindi siya makapaniwala. Oh, why are you reacting like that? Ikaw nga engaged sa taong hindi mo naman kakilala. Mine is a different story, sagot niya. And why didn't you tell me about this? Why would I? Since when did you even care about me? Of course I care about you. Hinarap niya si Gray at nagulantang din. Do you know anything about this? Well, yes, but I never thought he'd get engaged to her too early. Alam mo, tapos wala ka malang nabanggit sa akin noon? Mga kaibigan ko ba talaga kayo? Gray is a real friend, kaya alam niya. You are fake, kaya hindi mo alam. Ani ni Damien. Fuck off, damn. You've been scolding me for not choosing my own happiness because I got engaged to someone I don't even know. While you yourself got engaged to someone you just dated for 6 months? Nagkibit balikat ito. At least we dated. And we love each other. Bumuga siya ng hangin. Well, he's right. Ganon naman talaga siguro sa pag-ibig. Hindi hadlang ang haba ng panahon ng iyong pagiging magkakalala. Dahil kung para talaga kayo sa isa't isa, maaari ninyong mahalin ang isa't isa ng mas higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Whatever. Napailing siya at nilagyan ng alak ang kanyang baso bago nilagok ang laman noon. So, kailan ang kasal? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sa lalong madaling panahon, sagot ni Damien. Pinagpaplanuhan ko na ang lahat sa ngayon. I want to experience being engaged and married. And I'm afraid if I waited too long, I wouldn't be able to get engaged. Nako, hindi ka naman mauubusan ng babae. Umirap siya. But whatever. Congratulations. I hope you're happy with your decision. Of course I am. Malapad ang ngiti ni Damien. My girlfriend is making me so happy. Well, that's what's important to me. Nicolas would unwaveringly back Damien's choices, no matter what they may be.
as long as they brought Damien happiness, because that is all that matters to Nicholas. Nagiinuman at nagkakwentuhan sila nang biglang tumunog ang phone ni Damien na parang alarm at mabilis itong pinatay. Pero ilang saglit lang ay nagring ulit, pero iba na ang tono. Tumikim si Damien at awkward na tumingin sa kanila ni Gray dahil parehong nakataas ang kilay nila. "Excuse me, I need to take this call. My fiancé is calling." Paalam ni Damien bago nagmamadaling tumayo. "That asshole is so in love," sabi ni Gray dahil nagmamadaling pumunta sa kusina si Damien. "And he's happy," dagdag ni Nicholas. Iyon ang unang beses na makita niyang ganoon si Damien at masaya siya roon. "What about you? Sigurado ka na ba sa desisyon mo riyan sa pagpapakasal sa gusto ng lola mo para sa'yo? I mean, I'm pretty sure Lola Fontana will understand if you don't want to do what she wants and choose who you really love." "I'm already sure. I've been in many relationships and met numerous women in the past, but I've never found someone I truly love and want to spend the rest of my life with. And I don't think I'll be able to find that person. So I'm going to settle for the woman the Lola wants for me." Kakalabas lang ng banyo ni Nicholas at kakatapos lang na mag-shower. Hindi niya pa nga napupunasan ng basa niyang buhok nang tumunog ang doorbell. Iniisip niya na baka ang mga kaibigan niya na iyon na maagang pumunta upang manggulo, kaya lumakad na siya papalapit sa pinto habang pinupunasan ang kanyang buhok gamit ang isang maliit na kulay puting towel. "Anong kailangan niyo?" Naputo lang sasabihin niya nang mabuksan ang pinto at bumungad sa kanyang isang magandang babaeng nakabangga niya nung unang araw niya dito sa hotel. "Good morning po, Sir Nicholas." Nakangiti na bati sa kanya ng dalaga. Hindi naman namalayan ni Nicholas na nakatitig na pala siya sa dalaga. Pantay-pantay ang mapuputi nitong ngipin at tila humingiti na rin pati ang mga mata nito habang nagsasalita. "Dinalhan ko po kayo ng breakfast. Ang sabi po kasi ni Sir Damien ay itong ihanda para sa inyo ngayon." Imporma nito. Pansin ni Nicholas na hindi nito magawang tignan siya ng matuwid. At dooy napagtanto niya na marahil ay hindi nito magawang tumingin sa kanya dahil wala siyang suot na damit pang itaas. "Oh yes, come in. Sa kusina mo na lang ilagay." Pinapasok niya ang dalaga sa loob ng penthouse. Tulak-tulak nito ang dala na pushcart habang nakasunod siya rito patungo sa kusina. "Vegetable salad?" Halos malaglag ang panga ni Nicholas na makita kung ano magiging almusal niya. "Is your boss trying to kill me?" Gusto niyang murahin si Damien dahil sino ba naman ang kakain ng vegetable salad for breakfast? I mean, oo, marahil ay prefer ng ibang tao ang ganitong breakfast, ngunit para kay Nicholas ay hindi. He hates vegetables. "Ang sabi po ni Sir Damien ay bagay daw po sa inyo ang breakfast na to." Paliwanag ng dalaga habang inilalapag sa lamesa ang pagkain na dala. "Mas mainam daw po na maaga pa lang ay gulay na ang inyong kainin." That jerk! Gusto niya ba talaga na nandito ako o gusto niya nang bumalik ako sa Spain? Napailing naman siya at napatitig sa dalaga na nagpapigil ng ngiti. "Later, could you ask the food service team to serve Damien some real good vegetable salad?" Sabi niya sa dalaga. "Nag-breakfast na po si Sir Damien. Ako rin po ang nagatid ng almusal niya." "Then for lunch, sabihin mo na ako ang nag-request. Puro gulay ang ihain niyo sa kanya. Make sure there's no pork because he loves pork." Bahagyang ngumiti ang dalaga tumango. "Masusunod ho yan, sir." Tinuloy na nito ang pag-aasikaso sa kakainin niya habang siya'y tahimik na pinagmamasdan nito. Nakapusod ang mahaba nitong buhok ngayon na bagay sa dalaga. Nagtagpo ang makapal na kilay ni Nicholas at kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib nang dumako ang tingin niya sa suot nitong kwintas. That necklace. It was similar to the one he had been looking for. Could it be that this woman and the one from the letter his grandmother left him are the same? "Sir, ayos lang po ba kayo?" Nagtataka na tanong sa kanya ng dalaga at napatingin sa sariling kwintas nang mapansing nakatitig siya doon.
May problema po ba, sir? Tumaas ang tingin niya sa inosente nitong mata. I'm sorry, but may I know where you got that necklace? Ah, ito po ba? Hinawakan ng dalaga ang pendant ng suot na kwentas. Bigay po sa akin ito ng lola ko nung bata pa ako. Lola? Opo, ang matalik po na kaibigan ng aking lola. May ngiti sa labing sagot nito. Bakit niyo po natanong, sir? Napailing siya. It's just that it looked beautiful. Nako, marami pong nagsasabi niyan. Matagal na ho ito sa akin at hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukupas. At mukhang laging bago kaya lagi ko rin po itong suot. Ito rin po ang lucky charm ko. Maaari ko bang malaman kung anong iyong pangalan? Ako po si Dayla Salvatore. Salvatore. Kung ganon ay walang halong pagdududa. Ito nga ang babaeng hinahanap niya at pakakasalan. Standing in front of him is his fiancé. Hindi alam ni Nicholas kung ano ang kanyang magiging reaksyon ngayong kaharap niya na ito. Hindi niya lubos akalain na ito palang matagal niya nang hinahanap. Ang babaeng nakatadhana na makasama niya habang buhay. Hindi sumagi sa isipan niya na dito niya na lang pala ito mahahanap. Kung saan lupalop sila ng mundo naghanap. Sa pagmamayari lamang pala ng kanyang matalik na kaibigan niya ito mahahanap. Dayla, that's a cute name. Sabi niya na makabawi sa labis na gulat. Napangiti naman ng matamis si Dayla. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Maglilimang buwan pa lang po ako dito, sir. Hindi pa pala ito ganong katagal. Mabuti na lamang talaga at pumayag siya sa hiling ni Damien na umuwi siya sa Pilipinas. Dahil sa wakas ay nahanap niya na ito. I'm glad I finally found you. Wala sa sariling sambit niya habang nakatitig sa maamong mukha ng dalaga na biglang nabalot ng pagtataka. Well, I mean, I'm glad you found this hotel. Your job position. Nauutal siya dahil sa labis na pagkabigla. Mahinang natawa si Dayla. Ako nga rin po. Masaya rin po ako na natanggap po ako sa trabahong to. Pinapangarap po ng karamihan na makapagtrabaho sa hotel po na ito. Matapos may handa ng dalaga ang kanyang almusal ay nagpaalam na itong aalis na. Pakiramdam ni Nicholas ay may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang sugat sa eksaktong sandali na magkadikit ang kanilang mga kamay habang magkasabay na nakahawak sa doorknob. Mabilis na nilayo ni Dayla ang kamay at humingi ng pasensya sa natataranta na boses. Hindi ko po sinasadya, sir. Tumikim si Nicholas nang sa ganon ay pakalmahin ang sarili. It's okay. I'm sorry too. Hindi na ito sumagot at pinagbuksan niya na rin ito ng pinto. Pinagbastan niya na lamang itong nagmamadaling lumabas hanggang sa maglaho ito sa loob ng elevator. Hindi alam ni Nicholas kung paano sasabihin kay Dayla ang totoo ngayon na nahanap niya na ito. Hindi niya alam sa paanong paraan niya ipapaalam sa dalaga na dapat silang ikasal na dalawa bilang iyon ang gustong mangyari ng lola niya. Batid niya na mabibigla si Dayla kung sasabihin niya agad ito. So he planned to get to know her more and court her. Sa oras ng paghatid ng pagkain sa suite ay lagi niya itong inaabangan. Nagbabaka sakali ng dalaga ang muli ang maghatid. Sa tuwing nasasaktuhan niya na ang dalagang naka-assign na mag-deliver ng pagkain sa suite, ay kinakausap niya ito. Tinatanong ng mga bagay na nais niyang malaman tungkol dito. Maliban na lamang sa hindi niya magawa na itanong sa dalaga kung single pa nga ba ito. Naduduwag siyang itanong iyon. Ano ba yung sasabihin mo sa amin next? Exciting ba yan? Tanong ni Gray habang nandito sila sa VIP restaurant nila ng hotel ni Damien. May nabuntis kang ibang babae, ano? Pangunguna pa ni Damien. Oo nga no, sinong nabuntis mo, ha? Sabat naman ni Gray. Pinaikot ni Nicholas ang mata. Paano ako makakabuntis, ha? I haven't gotten laid for a month now. And I always use protection. So tigang ka. Biglang saad ni Gray kaya tinaliman niya ito ng tingin dahil muntik na siyang mabulunan ng sariling laway. Humagalpak naman ang dawa si Damien na sa sobrang lakas ng halakhak nito ay napapalingon sa kanilang mga waiters na nandun.
Fuck you very much, Gray Smith, and shut that mouth of yours. Tawang-tawa pa rin talaga si Damien at malapit niya nang batuhin ng chips ang kaibigan. Stop laughing around, Damien. I swear hindi ko talaga sasabihin sa inyo. Banta niya pa kaya tumigil na si Damien at tumikim sabay iniwas ang tingin dahil ayaw na matawa pa ulit. So what is it that you wanna tell us? Make sure it's exciting. Gumawa pa ako ng palusot sa sekretary ko para lang pumunta dito sabi ni Gray. Parang mga aso na naghihintay ng treats na tumitig sa kanya ang dalawa. Kulang na lang ay ilabas na rin ng mga ito ang dila. I think I found... Hindi niya na natuloy ang sasabihin dahil may babae na lumapit sa table nila. Nagulat si Nicolas nang si Daila Salvatore ang naglapag ng pagkain nila sa lamesa sa kanilang harapan. Nakasuot lang ng dress ngayon ng dalaga na bumagay sa kurban ng katawan nito. Nakatulala si Nicolas sa dalaga. Pinagmasdan niyang bumaling ito kay Damien at malambing na nagsalita habang may ngiti sa labi. Here's your food, love. Love? Nagtaka si Nicolas. Bakit love ang tawag nito kay Damien? Could it be? Thank you, my love. Malambing na sumagot si Damien. Come and join us. I'll introduce you to my best friends. Tumayo si Damien at pinulupot ang braso sa bewang ni Daila. Next, Gray, this is my beautiful fiancé. Nicolas' jaw dropped. Animoy tumigil sa pag-inog ang kanyang mundo nang sandaling marinig niya ang mga katagang yon. Hindi niya alam kung totoo ba itong nangyayari ngayon o panaginip lamang. Ngunit ang hiling ni Nicolas ay panaginip lang lahat ng ito dahil hindi pwedeng pareho sila ng babaeng papakasalan ng matalik na kaibigan. She is your what? Gulantang na tanong niya. Bumaling sa kanya si Daila na may ngiti sa labi na mabagal na naglaho. She's my fiancé. Nakangiting sagot ni Damien. She's Daila Salvatore, my soon-to-be wife. At tama nga ang kanyang narinig. Hindi siya bastang nagkakamali. Gusto ni Nicolas na sampalin ng malakas ang sarili upang makasiguro na hindi siya nananaginip ngayon at ang si Daila nga ang babaeng papakasalan ni Damien. Matamis pa nang umiti sa kanila si Daila at bahagyang yumuko. Ikinagagala ko po kayong makilala. Palagi kayong kinukwento sa akin ni Damien. Wow, dude! I didn't know you won the jackpot prize. Komento pa ni Gray. Walang kibo na pinagbasta ni Nicolas si Damien at Daila. Kung gaano ka-sweet ang dalawa at kung paanong kahalata sa dalawa na mahal na lang isa't isa. Hindi na pumapasok sa isip niya kung anong pinag-uusapan nila. Halos wala na siyang marinig. Nicolas, ano pala yung sasabihin mo sa amin? Tanong naman sa kanya ni Gray at doon niya lamang napagtanto na hindi siya nag-iisa at kasama niya mga ito. It's nothing. Gusto ko lang na may kasabay kumain ngayon so I said that. Sagot niya na may pilit na tawa. Sabay sumulyap siya kay Daila na noon ay nasa kanya na rin ang mata. The fuck? Dismayada na saad ni Gray. Pinagalitan ako ng sekretara ko para lang makapunta ako ngayon dito. If I didn't shut his mouth, he wouldn't let me be here. Tapos wala ka naman palang sasabihin? I got so fucking excited for nothing? Kung nasa mood pa si Nicolas ay baka inasar niya na ang kaibigan dahil takot ito sa sarili nitong sekretary na si Jacques. Pero wala siya sa mood dahil sa nalaman. Ramdam na ramdam ni Nicolas ang lihim na pagsulyap sa kanya ni Daila habang kasabay nila itong kumakain. Panay ang kwentuhan ng tatlo pero tahimik lang siya. Hindi ni Nicolas mawari kung ano man ang nais mangyari ng kapalaran sa kanila para paglaruan siya ng ganito. Nicolas, aren't you going to say anything? Nagtataka na tanong sa kanya ni Gray. Napansin ang pagiging tahimik niya. Kanina ka pa tahimik ka. What's with that face? Are you sad that our best friend is really engaged or are you jealous because you can't still be with your fiancé? Engaged na rin po pala kayo, sir? Tanong ni Daila. Yup. He is engaged to an imaginary woman. Si Gray ang sumagot. Po? Nagtataka ang itsura ni Daila.
Nanatili lamang na tahimik si Nicholas at sa mukha nito nakatitig. Nagpaliwanag si Gray. His fiancé is still unknown. Ang lola niya lang may gusto na hanapin niyang babae at pakasalan. That's why my best friend is hopeless. Sabad naman ni Damien. Love, don't you have a cute friend who's single? Ereto mo naman tong best friend ko sa kanila. Si Snow? Hindi na siya single. Sinagot niya na yung manliligaw niya. Sagot ni Dayla. Enough topic about me. Natatawa na sabi ni Nicholas. Pilit ang tawa niyang iyon nang sa gayon ay hindi mahalata ng tatlo na may mas malalim siyang iniisip. I'm very happy for the both of you. Nagtamang mata nila ni Dayla, ngunit siya rin ang unang nag-iwas. I hope you stay together for a long time. Panay ang pangasar ni Grace sa dalawa na sweet sa isa't isa. Halata naman sa ngiti ni Damien na masaya ito ngayon at iyon naman ang gusto ni Nicholas na mangyari. He longs to witness his best friend in such a state of pure joy. But why is he feeling this? Nicholas felt suffocated in their presence, his chest tightening as he struggled to breathe. With a heavy heart, he made his excuses and left the room, acutely aware of the questioning gazes of his friends following him as he walked away. He couldn't bear to stay with them any longer. His need for solitude overwhelmed him as he sought a moment of respite to process the overwhelming emotions that engulfed him. Lumabas siya sa hotel at lumakad patungo sa tabing dagat upang doon ay magpahangin at mag-isip. Nilanghap niya ang sariwang simoy ng hangin habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili at isip. On the outside, he appeared serene. But internally, his thoughts were in disarray, swirling like a turbulent storm within. Are you okay, Nick? Nilingon ni Nicholas ang kaibigan na magsalita ito mula sa kanyang likuran. Sinundan pa rin pala siya nito at magkasalubong ang kilay ni Damien at diretsyong nakatitig sa kanyang nag-aalala ng mga mata. Oh yes, I'm fine. Sagot niya na may pilit ng ngiti sa labi. Why are you here? Nasaan ang fiancé mo? She's with some of her friends. Sagot ni Damien bago tumabi ng tayo sa kanya. You, why are you here? Nagpapahangin lang. Nagpapahangin? But you looked so serious. May problema ba? Kilalang kilala lang talaga siya ng kanyang kaibigan. Kahit ipilit niyang itago ang kanyang tunay na nararamdaman, ay batid nitong may itinatago siya. Wala. I am just so happy for you. Because, finally, nahanap mo ng babaeng papakasalan mo. I know you're happy for me. But I also know you have something in your mind. Tell me, what's bothering you? Huwag mo nang isipin pa na magsinungaling sa akin. Iniwas ni Nicholas ang tingin at bumuga ng hangin. I found her. Sino? The girl my lola wants me to marry. Sabay sumulyap siya kay Damien. Talaga? Then that's good. Ang tagal mo siyang hinahanap, sa wakas ay maaari na kayong magsama at magpakasal. Bakit parang hindi ka masaya na nahanap mo na siya? Hindi ba't yun ang gusto mo? Ano problema? We can't be together. Nagtagpo ang kilay ni Damien. Bakit naman? She's already getting married. Oh. Napatango si Damien at lumipas ang ilang segundo bago ulit nagsalita. Well, that's why you looked so down. Tinapik nito ang balikat niya. Huwag kang masyadong malungkot. Ikakasal pa lang naman, may pag-asa ka pa. What? I'm just kidding. I'm just trying to cheer you up. Bahagya itong umiti sa kanya. Don't be so sad about it. I'm sure you'll find someone who's truly for you. Sigurado rin ako na maiintindihan ni Lola ang dahilan kung bakit hindi na kayo maaaring ikasal. Hindi siya sumagot at tumingin na lang sa malayo. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Damien na ang babaeng hinahanap niya ay ang papakasalan nito. Tell me honestly, Nix. Tiningnan niya si Damien na magsalita ulit ito. Minahal mo na bang babaeng dapat ay pakakasalan mo dapat? Why do you ask? We've been friends for 15 years. Ngunit ngayon lamang kita nakita na ganito.
You look deeply hurt. So it makes me think, are you already in love with her? Nicholas sighed. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. I'm not really sure how to explain it. Like, how is it possible to miss or love someone that I've never even met? It's just that I love the idea of being engaged to this person. I like the idea of being loyal to her, even though I'm not certain of her current status, whether she's still alive or single. I believe you've already embraced that idea, and you may not have realized that you've also developed feelings for her. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya masabi kung tama ba ang sinabi ni Damien, na baka natutunan niya na ring mahalin ng dalaga kahit hindi pa niya nakikita. Matapos ang pag-uusap nila ni Damien ay may tumawag dito na isang guest sa hotel dahil mas nais daw nitong makausap si Damien. Naiwan siya mag-isa roon habang malalim ang iniisip. Nanatili pa siya ng ilang minuto sa tabing dagat bago nagpa siya na muling pumasok sa hotel kung saan nakasalubong niya ang babaeng dahilan kung bakit magulo ang kanyang isip ngayon. Sir Nicholas. He took a deep breath and forced a smile as he approached her. Hello, Dyla. He greeted her, his voice tinged with a hint of melancholy. Are you looking for your fiancé? Damien is talking with some hotel guests. His voice trembled slightly, betraying the facade of calm he was desperately trying to maintain. His heart felt like a heavy anchor, pulling him down into a sea of turbulent emotion. Dyla's eyes meet Nicholas, and for a moment, the world seemed to stand still. The idea he had envisioned in his mind, picturing the laughter they'd share, the secrets they will whisper in hushed tones, and the moments they would share kung sakaling ikasal sila, suddenly flooded back with an overwhelming force. It surged through his thoughts, causing a bittersweet ache to well up in his chest like an unexpected storm of emotions on a calm sea. Magpapahangin lamang po ako kaya po ako lumabas. Ayos lang po ba kayo, sir? Inosenteng nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Marahan siyang tumango at sumagot. Yeah, I'm okay. May nais pa sana siyang sabihin but Dyla's gaze drifted past Nicholas, searching for her fiancé, and a bittersweet smile touched her lips. Nicholas' finger clenched into fists at his sides as he struggled to maintain his composure. Yes, love. Pabalik na ako sa hotel. Imporma ni Dyla sa kanyang fiancé na ngayon ay kausap niya sa telepono. Alright, love. Mag-ingat ka. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Malakas ang ulan at madulas ang daan. Paalala nito na mahinang napatawa kay Dyla. Her fiancé is always a worried guy. Okay, love. Sagot niya dito. I gotta hang up now. I love you. I love you too. See you later. Nakangiti na binaba ni Dyla ang tawag at itinoon na ang buong atensyon sa pagmamaneho. Malakas ang ulan ngayon. Sunod-sunod ang mga pagkidlat. Mabuti na lamang at hindi baha sa daraanan ko. Konting sasakyan lamang bumabiyahe dahil sa sama ng panahon. Across the globe, we are witnessing the consequences of climate change. From droughts to floods to hurricanes, the list of such catastrophes just goes on. The Philippines has been hit by the most recent super typhoon Ocala. It landed in the most populated island of Luzon. Tuloy-tuloy ang kanyang pagmamaneho habang nagsasalita ang babae sa radio. Nagtagpo ang kanyang kilay at bahagyang binagala niya ang takbo ng kotse nang nasa madilim na siya na kalsada at may nakita siyang sasakyan na nakaparada sa tabi ng daan. The car's door was ajar and the headlights were on. She saw something or someone sitting on the ground, leaning against the car. However, she wasn't sure if it was really a person because she couldn't see it clearly and the road was dark at may kalayuan pa siya sa nakaparadang sasakyan. Nasira ba ang sasakyan na iyon? Tanong niya sa kanyang isipan. Wala sana siyang balak na ihinto ang kotse dahil baka masamang tao ang may-ari nun. Kaso kawawa naman kung talagang nasiraan ito. Bihira lang ang dumaraan na sasakyan at malakas pa ang buhos ng ulan.
Marunong naman siyang magpalit ng gulong at ayusin ang minor na sira ng sasakyan. At dahil mabait siyang tao ay ayaw niya na merong nahihirapan, lalo na kung kaya niya naman itong tulungan, ay hininto niya ang kanyang sasakyan malapit sa nakaparadang sasakyan. Nanatiling nakabukas ang headlights ng sasakyan niya. Kinuha niyang itim na payong mula sa backseat bago lumabas at lumapit sa nakaparadang sasakyan. Ginamit niya rin ang kanyang phone bilang flashlight. Hello? Walang sumagot sa kanya. Dahil siguro sa lakas ng ulan kaya mas lumapit pa siya sa sasakyan. Hello? Hello? Oh God! Nataop niya ang kanyang bibig dahil sa gulat. Dahil tao nga iyong naaaninag niya kanina. Isang lalaki na nakaupo sa kalsada habang sandalang likuran sa sasakyan. Nakayuko ito. Hirap na hirap at basang-basa sa ulan. Sir! Mabilis na ito ang nilapitan at nag-aalala. Are you okay, Sir Nicholas? Mas nagulat siyang iniangat nito ang muka at nakilala niya agad kung sino to. It's Nicholas Dawson, the VIP guest in their hotel and the best friend of her fiancé. What the hell? Help me. He mumbled helplessly. Agad na yumuko si Dayla para tulungan ang binata. Malamig ang kamay nito nang mahawakan niya ito. Ngunit nang hinawakan niya ang noon nito ay mainit na. Inaapoy ito ng lagnat. Itinutok niya ang flashlight ng phone niya sa mukha nito. Namumutla ito habang nakapikit ang mga mata. Mas lalo pa siyang nagulat nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Nanlalaki ang mga mata niya at nahihirapan na nilagay niya sa loob ng kanyang bulsa ang cellphone. Sinubukan niya itong itulak palayo sa kanya dahil nabasa na siya nito. Tumayo po kayo, sir. Dadaling ko po kayo sa ospital. Sabi niya dito at tutulungan niya itong tumayo. Na makatayo na ito ay pinaakbay niya ito. Halos matumba na siya dahil sa bigat nito at halos mabitawan niya rin ang payong na hawak kaya nabasa na siya. Napakalaking tao naman kasi nito. Pinatay niya ang headlight ng sasakyan at sinara ang pinto bago naglakad palapit sa sasakyan niya. Magkatumba-tumba na siya dahil sa bigat ng binata. Hinahangin din ang payong niya kaya basang-basa na rin siya ng ulan. Nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy ng pabango nito. Ano bang nangyayari sa taong ito? Bakit nagpaulan ito at inaapoy pa ng lagnat? Nang makalapit sila sa sasakyan niya ay nahihirapan na binuksan niya ang pintuan at pinapasok ito. Pumasok po kayo. Tinulungan niya itong pumasok sa loob. Hinawakan niya rin ang ulo nito nang sa gayon na hindi ito mauntog at nang nakaupo na ito sa shotgun ay yumuko siya at pinasok sa loob ang kalahati ng katawan niya para abutin ang seatbelt at isuot sa binata. But Nicholas moved his head and leaned his forehead on her shoulder. Dayla calmed herself and her racing heartbeat before she held his head gently and leaned it back against his seat. Nang maayos niya na ang lagay ng binata, isinara niya na ang pinto. Bago nagmamadaling umikot at pumasok na rin sa loob. Sinulipan niya ang binata. Nanginginig ang katawan nito dahil sa lamig. Binuksan niya ang heater ng sasakyan ngunit tila hindi man lang naibsan ang lamig ng binata. Huwag kang mamamatay dito sa sasakyan ko, sir, ha? Baka makasuhan ako. Nagmamagandang loob lang po ako. Pakiusap niya dito. Nicholas only groaned. His eyes were still shut. Mas lalo pa itong giniginaw dahil basang-basa ang suot nitong itim na coat. Dumukwang siya palapit dito para hubarin ang suot nitong coat. Hindi ito gumawa ng kahit anong kilos upang pigilan siya. Hinayaan lang siya nito. Habang nakadukwang ay napatitig siya sa mukha nito. Nakakunot ang noo at magkasalubong ang makapal nitong kilay. He looked like he was in pain. Dahan-dahan na tumaas ang kanyang mga kamay upang abutin ang mukha nito, ngunit mabilis niya ring napigilan ang sarili bago pa man niya iyon magawa. Iniwas na ni Dayla ang kanyang tingin. Hindi niya hinubad ang suot nitong pangilalim kahit pa nabasa na rin ito dahil baka isipin pa ng binata na minomolestya niya ito. Tinabunan niya ang katawan ng binata ng kanyang coat na inaabot niya rin mula sa backseat bago niya mabilis na pinaandar ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na hospital. The man in the shotgun seat keeps groaning and he's trembling from the cold which makes her worry even more. Inabot niya ang kamay ng binata nang sa gayon na maibsan ang lamig nito from her body heat. Shh! It's okay. You're safe now. You're safe with me.
Kinakausap niya lang ito habang papunta sa malapit na ospital at hawak niya pa rin ang kamay nito. Tumigil na ito sa pag-ungol at panginginig at hindi na rin masyadong nanginginig dahil sa lamig. Perhaps, her warm hand serves to alleviate the coldness of his experiencing. Agad siyang humingi ng tulong sa mga hospital staff nang sandaling makarating sila doon na mabilis naman na kumilos. "Don't leave," Nicholas uttered lowly. While he was lying in the hospital's bed na tinutulak ng mga nurse, hawak pa rin nito ang kamay niya. At dahil sa sinabi nito at sa mababang tono ng boses nito, gustuhin niya man na umuwi dahil batid niyang naghihintay sa kanya si Damien at baka nag-aalala na ito ngayon sa kanya, hindi niya magawa na umalis. Hindi niya magawa na iwanan ng binata. Kung kaya'y tinawagan niya na lamang si Damien upang ipaalam dito ang nangyari. "What? Is he okay? Ikaw, okay ka lang ba?" Nag-aalala na tanong ni Damien. Ayos lang ako, pero si Sir Nicholas sa tingin ko hindi maganda ang lagay niya. Kanina nung nakita ko siya, hinang-hina ang katawan niya." Paliwanag niya. "Please ask the doctors to take care of him and check his heart condition." Pakiusap ni Damien sa labis na nag-aalalang tinig. "Maari ba na huwag mo na siyang iwan? Malakas ang bagyo. Sigurado akong hindi makakaraan ng aking sasakyan papunta riyan." Ayos lang sa akin," sagot niya naman. "Huwag ka na munang pumunta dito at baka mapano ka pa sa daan. Ako na munang magbabantay sa kanya." "Thank you, love. Mag-ingat ka riyan. Call me if something happen, okay? At kapag nagising na si Nicholas." "Ikaw din, mag-ingat ka riyan. Huwag ka masyadong mag-alala sa amin. I love you." Malambing na paalam niya dito. "I love you too." Magpahanggang ngayon ay dama niya pa rin ang kamay ng binata sa kanyang kamay. Sa hindi malamang dahilan ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit niyang pinapagalitan ang kanyang sarili. However, Dyla reassured herself that it was solely due to her nervousness and nothing more. Nakaupo siya ngayon sa waiting chair habang nakatingin sa kanyang kamay at hinihintay na lumabas ang doktor mula sa emergency room. Tumingala siya at kaagad nang lumabas na ang doktor. "Ikaw ba ang asawa o kamag-anak ng pasyente?" Tanong ng doktor sa kanya. Umiling si Dyla. "No, ngunit ako ang tumulong at nagdala sa kanya dito. How is he? Is he okay?" "He's doing much better now. He's sleeping peacefully and we can move him to a private room. However, further tests are still required to ensure that there are no severe cases of pneumonia." Nakahinga siya ng maluwag ng dahil doon. Thank you po." Inilipat na ng private room ang binata at siyang nagbantay dito. May mga pumasok na nurse na nagsabi na kung maaari na siyang magpunas ng basang damit sa katawan nito. Nang sa gayon ay bumaba raw ang lagnat. At habang ginagawa niyang sinasabi sa kanya ng nurse, habang pinupunasan niya ang noon nito ng basang towel, hindi maiwasan ni Dyla kung bakit ganito na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. At nagagalit siya sa kanyang sarili dahil doon. Ganon pa man, kahit gusto niya nang umalis at iwan ang binata, hindi niya ginawa dahil nakiusap sa kanya si Damien. Kaya nanatili na lamang siya sa tabi nito hanggang sa magising ito. Kamusta na pong pakiramdam niyo, Sir Nicholas?" Tanong ni Dyla sa binata na seryosong nakamasid sa kanya ang bugaw ng mga mata. I'm fine." Gumawa ito ng kilos para maupo sa kama at kaagad niya itong nilapitan para tulungan. Thanks. "Huwag po muna kayo magkikikilos. Mas mainam pong ipahinga niyo muna ang iyong katawan." Paalala niya dito. Marahan naman itong tumango. "Ikaw ba ang nagdala sa akin dito?" "Opo. Pabalik na po ako sa hotel nang nadaanan ko po kayo sa tabi ng kalsada." "Oh yes, I remember. I didn't realize it was you who helped me. Thank you for that." Sabi nito bago tumingin sa labas ng bintana na madilim at malakas ang buhos ng ulan. "Umuulan ng malakas. Naabala na ba kita? Dapat ay umuwi ka na kanina nung hindi pa malakas ang ulan." Hindi niyo naman po ako naaabala, sir. At mas pinili ko po na bantayan kayo hanggang magising kayo." Paliwanag niya. Lumipas pa ang ilang sandali bago ito sumagot. "Thank you. Tatawagan ko lang si Damien para ipaalam na nagising ka na." Paalam niya. He knows that I'm here?"
Opo, pinaalam ko po sa kanya. Dumaan ang hindi niya mapangalan na emosyon sa mukha nito. Did he also ask you to look after me? Tumango siya. Opo. May emosyon na dumaan sa mukha nito na hindi niya maipaliwanag. I see. Then please call him and tell him I'm fine. Pinagmasdan ni Nicholas na lumakad palayo sa kanya si Dayla at tawagan nito ang mapapangasawa. Hindi niya mawari kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Why did he feel disappointed to find out that Damien asked his fiancée to take care of him? He should be grateful, right? Pero bakit ganito? Bakit parang nasasaktan siya? Dayla is not worried about him. Iyon lang ay naakala niya. Nick, maayos ka na ba? Kamusta ng pakiramdam mo? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Damien na pumuno sa screen ng cellphone ni Dayla na ngayon ay hawak niya. This is precisely why he shouldn't be bothered by those feelings. Dahil sa kanyang kaibigan. Dahil mahalaga sa kanya si Damien. Maayos na ako. It was just a slight fever. May ngiti sa labi na sumagot siya. Slight fever? Nag-aalala ngunit sarkastiko na sabi ni Damien. Sinabi sa akin ni Dayla na nawalan ka ng malay sa gilid ng kalsada. You're calling that a slight fever? I'm fine. Aba dapat lang. Labas ako nag-aalala sa'yo. Nicholas smiled. Thank you for worrying about me and for asking your fiancé to look after me. Sabay sumulyap siya kay Dayla na nakikinig. What could be more difficult than deceiving someone you've been so close to just spare their feelings? Hindi na mabiling ni Nicholas kung ilang beses na siyang nagsinungaling sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na kay Damien dahil lang sa ayaw niyang mag-alala at malungkot ito. Dahil lang sa ayaw niyang masaktan ito. Gustuhin niya mang sabihin ang totoo ay hindi pwede dahil ayaw niyang makigulo. I prefer to just keep her identity. Pag nalaman mo, sigurado akong hindi mo siya tatantanan. Sabi niya kay Damien na ngayon ay nakaupo na sa kanyang tabi dahil kanina pa siya kinukulit tungkol sa babaeng papakasalan niya. Gusto ko lang namang makita kung anong itsura niya. Why are you so madamot? Just focus on your fiancé. Huwag mo nang alalahanin ang sa akin. Gusto niyang sabihin ang totoo dito. Ngunit ayaw ni Nicholas na masaktan si Damien. He's very important to him. When his grandmother passed away, he was the only family he had left. Kung pati ito ay mawawala rin sa kanya, ay hindi niya nakakayanin. Mas pipiliin niya na lang na kimkimin ang totoo. Dahil sa nangyari kay Nicholas ay masyadong nag-alala si Damien para dito, kaya ang nais nito ay mag-hire ng nurse para kay Nicholas. Ngunit dahil tumanggi si Nicholas dahil maayos naman na raw ito, ay humiling sa kanya si Damien na kung maaari ay bantayan niya si Nicholas na pinaunlakan naman ni Dayla. Alam niyang mahalaga si Nicholas para kay Damien. Madalas ikwento sa kanya ng kanyang fiancé ang tungkol kay Nicholas at kung paanong totoong magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Ayaw ni Dayla na makita na malungkot o nag-aalala si Damien. Nang maging engaged sila, she promised herself that she would do anything for Damien para mapasaya ito. Para maparanas niya ang lahat ng kasiyahan sa binata. Kaya kahit gusto niya nang iwasan si Nicholas dahil hindi na normal ang tibok ng kanyang puso tuwing nasa malapit ito, ay hindi niya magawa. Bumuga siya ng hangin bago kumatok sa pinto ng luxurious penthouse of the hotel's most exclusive guest. Ngunit lumipas ang ilang sandali ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Sa isip ni Dayla ay baka natutulog pa ngayon ang binata. Humugot ulit siya ng malalim na paghinga bago pinihit pabukas ang pinto. As the door creaked open, her eyes met a sight that took her breath away. Nicholas stood there, glistening with sweat and half naked, his chiseled physique on full display. Her grip on the tray she was holding loosened in her sheer surprise, and it slipped from her trembling fingers, crashing to the floor. Mabilis siyang nilapitan ni Nicholas na puno ng pag-aalalang mukha. He knelt to help her pick up the shattered glass, their fingers brushing in the process. Are you alright? Dayla, still flustered and trying to regain her composure, managed to stammer.
I'm fine. I'm sorry for the mess. Nagtagpo ang mga mata nila. Don't worry about it. Accidents happen. His proximity sent a rush of warmth through her, and she couldn't help but notice the subtle scent of his cologne. Bumilis lalo ang tibok ng puso ni Dayla nang magtama ulit ang kamay nila ng binata. Ngunit ang mapagtanto iyon ay mabilis niyang inilayo ang kamay niya. Dahil pakiramdam ni Dayla ay napapaso siya at mabilis din siyang tumayo. Nagtataka na tiningala siya ni Nicholas at kapag Juan ay tumayo na rin ito. Aalis na po ako, sir. Nagmamadali niyang sabit. Ngunit bago pa man siya makatalikod ay nahawakan na ni Nicholas ang kanyang mga kamay. Kaya muli siyang natigilan. I'm sorry. Mabilis na binitawan ni Nicholas ang kanyang kamay. I didn't mean to make you feel uncomfortable. Pero may sugat ka sa kamay. Hindi ka maaaring lumabas ng ganyan. Bumaba ang tingin ni Dayla sa sariling kamay. Hindi niya man lang naramdaman na nagkasugat siya. Ako na pong bahala rito, sir. Sagot ni Dayla sabay yumuko. Magpapadala na lamang po ako ng maaaring maglinis ng mga nabasag. Stay. Natigilan ulit siya dahil sa sinabi nito. Po? Damien will be worried if he sees you're hurt. Hayaan mong tulungan kita na gamutin yan. Pero sir, hindi naman na po kailangan. Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil tinalikuran na siya ni Nicholas at lumakad na ito palayo. Naiinis sa sarili na sumunod si Dayla dito at pilit niyang pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nicholas' fingers gently brushed against hers. As he carefully dabbed cotton swab with antiseptic, the fingers brushed, sending an electric thrill up Dayla's arms. You should be more careful. These little cuts can be trickier than they seem, he said. His voice soft, but the intensity in his eyes couldn't be missed. Salamat, ang tangi niya na sagot. Their fingers touched again, and this time, Dayla couldn't deny the electricity in the air. Guilt washed over her as she remembered her fiancé and the fact that Nicholas was his best friend. She couldn't shake the feeling that she was betraying him in some way. Nicholas, oblivious to her inner turmoil, smiled warmly and said, You're welcome. Nang matapos ni Nicholas na magamot ang kanyang mga sugat ay agad na nagpaalam siya sa binata dahil hindi niya na kaya manatili sa iisang silid kasama ito. Naninikip ang kanyang dibdib at pakiramdam niya ay niloloko niya si Damien dahil sa kanyang mga nararamdaman. Hindi ito tama. She needs to distance herself from him. Meanwhile, habang mag-isa si Nicholas sa loob ng kanyang penthouse, ay hindi naman maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Dayla at kung gaano kalambot ang kamay nito nang mahawakan niya. Kinuha niya ang baso ng alak at inubos ang laman. Nang hindi pa siya makontento ay kinuha niya ang bote ng alak at nilagok ang laman nun. Ngunit kahit anong gawin niya, kahit lunurin niya pa ang sarili sa alak, ay hindi niya magawa na alisin ang dalagang si Dayla sa kanyang isipan. Kahit alam ni Nicholas na noon pa man ay hindi na normal ang tibok ng kanyang puso dahil sa isang rare heart condition, alam niyang may kakaiba sa uri ng pagtibok nito ngayon sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Dayla. Fuck you, Nicholas. Galit na sinabunutan ni Nicholas ang sariling buhok. You shouldn't be feeling this. She's your best friend's fiancé. Iniwasan ni Dayla si Nicholas. Sa tuwing naghahatid siya ng pagkain ng binata ay sinasakto niya na may ginagawa ito o naliligo. At hindi man sabihin sa kanya ni Nicholas, ramdam niya rin na iniiwasan din siya nito. Pinilit na wag pansinin ni Dayla ang mga nangyayari at binalik ang dati niyang buhay na sa trabaho at pag-aalaga lang kay Damien umiikot ang buhay. Ngunit hindi niya magawa. Dahil kahit anong iwas niya, kahit anong gawing pagtatago niya, ay pinagtatagpo pa rin ng tadhana ang kapalaran nilang dalawa. At ngayon ay may nagaganap na beach party. Kasalukuyang magkatabi silang nakatayo ni Nicholas sa tabing dagat dahil umalis saglit si Damien at Gray na kanina lang ay kasama nila. Malamig ang simoy ng hangin at kahit malakas ang tugtog ay rinig pa rin nila ang bawat pagkampas ng alon sa dalampasigan. Nakakaramdam ng lamig si Dayla.
Have you ever loved someone so deeply but couldn't be with them because they already belonged with someone else? Natigilan si Dayla dahil sa biglang tinanong sa kanya ni Nicholas. Po? I'm pretty sure you've never experienced that because Damien is a good guy. And it looked like he was the only one you loved. Mahina itong natawa kapag Juan ay muling tumanaw sa madilim na karagatan. Hindi alam ni Dayla kung anong nasa isip ni Nicholas. Ngunit alam niya na lasing na ito dahil kanina pa itong kakainom. At kahit anong gawing pigil ni Damien ay hindi ito nakikinig. Do you know what's most agonizing? I've been struggling to prevent myself from falling in love with someone who is in a relationship with a close friend. Her fiancé is like a brother to me. He is very important to me, and I would do everything to make him happy. But despite my efforts, I can't help loving her deeply, no matter how hard I try. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Wala pa itong binabanggit na pangalan, ngunit alam niya na agad kung sino ang tinutukoy nito. Tinitigan siya ng diretsyo ni Nicholas. And I feel so ashamed of myself because I left her. I fell in love with a woman who would make my friend the happiest man alive. Kung ano man po ang iyong nararamdaman para sa kanya ay kailangan niyo pong pigilan nang sa ganun ay hindi niyo po masaktan ang iyong matalik na kaibigan. Sabi niya na sa mababa at pilit na pinakalma na boses. Dahil kahit kailan, ang maling pag-ibig ay hindi magiging tama sa paningin ng iba. Gaano niyo pa mang kamahal ang isa't isa. You can't love someone who's already committed to someone else. I know. Nicholas chuckled. That kind of chuckle was filled with pain and guilt. That's why I'm going to avoid her. I will make every effort to let go of the feelings I have for her. Because I don't want to jeopardize her relationship with my friend. But I do love her deeply. But I also care for my friend. And his happiness is my priority. Hindi nila alam na habang nag-uusap silang dalawa ay nakabalik na si Damien. Narinig nito ang lahat ngunit mas pinili na wag lapitan ng dalawa. Nang gabing yon, habang nasa tabi siya ni Damien at nagsasaya ang lahat ng mga bisita, pinanood niya lang si Nicholas na uminom ng maraming alak habang mag-isa nakaupo sa table at walang balak na makihalubilo sa ibang tao. Pinanood niyang lapitan ito ng isang babae. At kung paano magpalitan ng laway ang dalawa, na halos ay kainin ang mukha ng isa't isa. She saw everything. At hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman ito. Kung bakit siya nasasaktan. Konti lang kanyang ininom. Kung kaya'y kayang-kaya pa niya ang kanyang sarili. Medyo nahihilo lamang siya, ngunit hindi pa naman sa sobrang hilo na halos hindi niya na kayang lumakad ng tuwid. Kakalabas niya lang mula sa bathroom nang bigla na lamang may humila sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siya nitong sinandal sa pader at niyakap siya nito. Nakasiksik ang mukha nito sa kanyang leeg. Sa amoy pa lamang ay kilala niya na kung sino ito. Si Nicholas Dawson. Sir Nicholas, bitawan niyo po ako. Pakiusap niya dito. Naramdaman ni Dayla ang basa sa kanyang leeg dahil sa pagtulo ng luha nito. Why? Why does it have to be you, Dayla? Puno ng sakit ang tono ng boses nito. Bakit ikaw pang minahal naming dalawa? Hindi siya makasagot, ni hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Abis na pagkabigla. I love you. I love you, Dayla. Masiniksik ni Nicholas ang mukha sa kanyang leeg. I didn't... When this feeling started... Before... I only like the idea of being engaged to you, even though I didn't know if you're alive. And I finally found you. I didn't know how I would tell you the truth. I was so happy dahil akala ko magkakasama na tayo. I thought you'd finally be mine. But I found out you're getting married to my best friend.
Nilayo nitong mukha sa kanyang leeg. Sunod ay inabot nito ang kanyang mukha at kinulo ang mainit nitong palad. Puno ng emosyon ang mata nito habang diretsong nakatitig sa maluha-luha niyang mga mata. Believe me, sinubukan kong pigilan ang sarili ko dahil ayoko magulong relasyon niyo ni Damien. Pero habang tumatagal, mas lalo lang akong umiibig sa'yo. Hindi alam ni Dayla kung anong kanyang dapat sabihin ng mga oras na yon. Gusto niya itong yakapin ngunit alam niyang mali dahil hindi niya maaaring suklian ang pagmamahal nito. Kung kaya ginawa niya kung anong sa tingin niya ay tama ng mga oras na yon, tinulak niya ito palayo at iniwan itong mag-isa roon. Panay ang iyak ni Dayla. Mahal siya ni Nicholas at nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kahit ilang beses niya mang itanggi, kahit ilang beses niya mang sabihin sa sarili na hindi maaari dahil ikakasal na siya, ay hindi maitatanggi ang katotohanan na mahal niya na rin ito. Alam ng langit kung gaano niya pinigilan ang sarili na huwag mahulog sa binata dahil ayaw niyang saktan si Damien na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Pinigilan niya ang sarili ngunit mas nanaig pa rin ang pagmamahal niya para kay Nicholas. At ngayong alam niyang mahal siya nito ay hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na malaya ni Dayla na dinala na pala siya ng kanyang mga paa patungo sa hotel room ni Damien kung saan gulat ang itsura nito nang mapagbuksan siya ng pinto. Love, what's wrong? Nag-aalala naman na tanong nito sa kanya. Sa halip na sumagot ay umakap siya ng mahigpit dito. Sinisiksik niya ang mukha sa dibdib nito at humahagulhol ng iyak. I'm so sorry, Damien. Hindi ko sinasadya. Umiiyak siya habang nasa bisig ng lalaking kanyang dapat na mahalin at pakasalan. What's wrong, Dayla? Nag-aalala na hinaplos nito ang kanyang likuran. Anong nangyari? Why are you crying like this? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito ang dahilan kung bakit siya humingi ng tawad. Hindi niya alam kung paano sasabihin na mahal niya ng matalik nitong kaibigan dahil batid niyang hindi tama. Batid niyang labis na masasaktan si Damien. Wala itong ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Pinaramdam at pinaranas nito sa kanya ang buhay na pinapangarap na maranasan ng lahat. Naramdaman ni Dayla na lumulutang siya sa hangin dahil binuhat siya ni Damien. Nasunod ay nararamdaman niyang malambot na kama sa kanyang likuran dahil nilapag siya nito doon. Tumabi ng higa sa kanya si Damien at siniksik siya sa katawan nito habang patuloy lamang siya sa pag-iyak. I'm so sorry, Damien. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang magmahal ng iba. Ang gusto niyang idagdag. Magawang ibos. Shh, it's okay. Pang-aalo sa kanya ni Damien sabay haplos nito sa kanyang likuran. Ano mang maling nagawa mo that made you cry like this? I forgive you, okay? Wala kang kasalanan, kaya huwag ka nang umiyak. Hindi ako magagalit sa'yo. Hindi ko kaya magalit sa'yo, so don't cry. Patuloy lamang siya sa pag-iyak sa bisig ni Damien at hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya habang yakap siya nito. Inalis ni Damien ang buhok na humarang sa mukha ng dalaga na ngayon ay natutulog sa kanyang kama. Kahit tulog ay halatang may bumabagabag dito dahil kahit sa pagtulog ay nakakunot ang noon nito at ang kamay ay nakakapit sa kanya. Inabot niya ang mukha nito at masuyo itong hinaplos. Hindi manhid si Damien. Hindi siya tanga. Matalino siyang tao. Ramdam niyang lahat. Ramdam niya na nawawala ng pagmamahal sa kanya ni Dayla. Batid niyang may iba ng nilalaman ng puso nito at hindi na siya. Ang totoo, hindi alam ni Damien kung sa mahigit na 6 na buwan nilang naging magkasintahan at 5 buwan mula nang ma-engaged sila ay nakapasok na rin ba siya sa puso nito? O baka kaya lamang ito pumayag na ma-engaged sa kanya dahil sa malaking pasasalamat nito dahil sa ginawa niyang tulong noon. Noong na-ospital ang ama nito. Dating nurse si Dayla sa isang hospital kung saan siya nagpapacheck up. Ngunit natanggal ito sa trabaho kaya kinuha niya ito para magtrabaho sa kanya. Ito ang unang nakaalam sa sakit niya. Palagi itong nasa tabi niya kaya noong na-ospital ang ama ni Dayla ay hindi siya nag-atubiling tumulong. Kaya alam ni Damien na tumatanaw ng malaking utang na loob sa kanya si Dayla.
Sa tagal nilang naging palaging magkasama, dahil itong nag-aalaga sa kanya, ay natutunan niya na itong mahalin. When he asked her to be his girlfriend, she agreed. Alam ko ang dahilan ba ng pagpayag nito, din siya ng dalaga, o dahil lang sa malaking utang na loob nito. Ganon pa man ay walang pakialam si Damon sa kung ano ang tunay nitong dahilan. Masaya siyang naging silang dalawa. He's happy he experienced everything he wanted to experience with her. Noong nalaman niyang may taning na ang kanyang buhay, humiling siya sa dalaga na kung maaari ikasal silang dalawa nang sa gayon ay magawa at ma-experience niya mga bagay na hindi niya na maaaring magawa kapag nawala na siya sa mundo at kapag pumayag naman ang dalaga sa hiling niya. Sinabihan niya si Dayla na tumigil na ito sa kanyang pagiging nurse dahil ayaw niya na umikot lamang ang buhay niya dito sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit dahil nawalan ito ng trabaho sa hospital kung saan ito dating nagtatrabaho ay binigyan niya ito ng posisyon sa kanyang hotel. Ngunit kahit sinabihan naman niya ang dalaga na hindi na siya nito kailangang alagaan, ay patuloy pa rin siya nitong inaalagaan. Tulad ni Nicholas, ang kapakanan niya lang ang laging iniisip ni Dayla na hindi na nito inaalala ang sarili. Hindi man aminin ni Dayla sa kanyang totoo, ngunit batid niya na nahulog na ang loob nito kay Nicholas na kanyang matalik na kaibigan. Higit pa roon, batid ni Damien na si Dayla ang babaeng hinahanap ni Nicholas para pakasalan. Nalaman niya iyon nung nakita niya ang picture ng kwentas nang pumasok siya sa penthouse ni Nicholas. Noong una ay nasaktan siya at nahirapan siyang tanggapin. Ngunit kalaunan ay pinagpasalamat niya iyon. Dahil batid niya na kapag mawala na siya sa mundo, nariyan si Nicholas upang alagaan at mahalin ang babaeng pinakamamahal. Please cancel my wedding. Seryosong sabi ni Damien sa kausap habang nakatayo sa tabing dagat. Pinapanood ang mga guests na lumalangoy. Po? Gulat na sabi ng nasa kabilang linya. Hindi na yun matutuloy. Bakit po? Tumingala si Damien sa asul na kalangitan nang umihip ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng hampas ng alon sa dalampasigan. I'm backing out. Sa halip na malungkot sa kanyang naging desisyon, ay nakaramdam siya ng konting saya knowing na ito ang nararapat niyang gawin. Dahil kung ikakasal man sila ni Dayla, ay hindi niya rin ito maaalagaan hanggang pagtanda dahil hindi rin sila magkakasama hanggang pagtanda. All he wants is the happiness of the woman he loves. At alam niya na hindi ito sa kanya sasaya, kundi sasaya ito sa piling ni Nicholas. Nabigla na lamang umalis ng bansa nang wala man lang paalam sa kanila. Sapat na sa kanyang mga masasayang alaala na meron sila na babaunin niya hanggang sa kabilang buhay. Ang tangi niya lang nahiling na sa nalalabi niya mga araw sa mundo ay ang kasiyahan ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Mabilis na kumakalat ang cancer sa iyong... Malungkot na sabi ng doktor sa kanya. Ang akala namin ay maaari ka pang magtagal ng ilang taon, ngunit masyadong mabilis kumalat ang cancer sa katawan mo. Magawang pigilan ng kahit anong gamot. I am going to be very honest with you. Namin alam kung maaari ka pang lang taon. Because right now, we're only hoping you'll last for a month. So, I'm really dying, huh? Akala ni Damien ay maaari pa siyang magtagal sa mundo ng kahit isa pang taon. Inaalagaan niya ang sarili na mabuti. Dinabay niya pa ang mga kaibigan sa pagkain ng mga healthy foods. But he's still dying. Siguro ay iyon na talaga ang kapalaran niya. And if it's his destiny, he cannot do anything to avoid it. My heart is healthy, right, Doc? Nagtanong siya sa doktor. Yes, thankfully it's healthy. That answer brought a smile to Damon's face. Then I am going to donate my heart. What? My best friend's heart is in a bad condition. Kailangan niya ng bagong puso para mabuhay pa ng mas mahaba. Kailangan niya ng puso ko para mas makasama niya pa ng matagal ang babaeng mahal niya. So please, give my heart to him. Pakiusap niya. Walang ibang ginusto si Damien kundi ang masaya at maayos na buhay para kay Nicholas. Na alam niyang ganun din ang gusto para sa kanya.
Ngunit batid niya na hindi iyon maaaring mangyari dahil may malubhang sakit sa puso si Nicholas na lihim nito sa kanya ng matagal na panahon. Kailangan ni Nicholas ng heart transplant. At saka lamang matutupad ang hiling niya para kay Nicholas kung ibibigay niya ang kanyang puso dito. Seryosong mukha ni Damien habang magkaharap sila. Si Darla naman ay kinakabahan dahil alam niya na galing ito sa check-up. At sa itsura ngayon ni Damien ay may hindi ito magandang balita. You know I'm dying, right? Pagsisimula ni Damien na mas lalong nagpadagdag ng kaba niya. Ayon sa doktor ko, maaring buwan na lang itatagal ko sa mundo dahil mabilis na kumalat ang cancer sa katawan ko. I did everything I could, hoping I would be able to fight this cancer. But no matter how hard I tried, it still won. Wala akong nagawa. Tumulo ang mainit na luha sa kanyang mata dahil sa sinabi nito. No, you'll be able to live longer than months and years. Huwag mong sabihin yan. You're strong. Hindi nga halata na may sakit ka. Please don't say that, Damien. Please. Nagmamakaawa siya. Damien only smiled at her. I may look so strong on the outside, but I am already dying inside, my love. Ramdam na ramdam ko nang nananalo ang cancer sa aking katawan. It already consumed me entirely. And I couldn't do anything else. Hindi ko na to malabanan. Nabasag ang boses nito. Pakiramdam ni Darla ay nawawala na siya ng lakas sa pagtatapat nito niya. Hindi niya kayang marinig ang mga katagang iyon mula sa kanya. When I ask you to marry me, ginawa ko yan dahil gusto ko na bago ako mawala sa mundo ay maranasan ko mga bagay na hindi ko na maaaring maranasan pag wala na ako. Hindi ko sinabi kay Nicholas ang sakit ko dahil ayoko na mag-alala siya sa akin. Ayoko mas mauna siyang mawala kaysa sa akin. Nicholas has a rare heart condition that requires a heart transplant. Anything that could trigger his heart problem would cause his death. Ayoko mawala siya sa akin. He's the only one I have. Nung iniwan ako ng lahat, hindi niya ako tinalikuran. Siya lang ang tanging tao na nanatili sa akin. At mas lalo siyang nanghina sa isiniwalat nito. I love him like my own brother. And I want nothing but his happiness. I know very well that he loves you. And I also know that you're the woman he's been looking for. Alam ko rin na pareho kayo ng nararamdaman. I know that you loved him too. He left because he didn't want to hurt me by falling in love with you. The woman who will soon become my wife. Inabot ni Damien ang kanyang mukha at nangingilid ang mga luha nang umiti ito sa kanya. I love you, Darla. I love you deeply. But I can't be with you for a lifetime. I can only love you for a short period of time because I'm dying. I can only love you for long in the afterlife. Mahalaga ka sa akin. At ang kasiyahan mo, ang tangi kong hiling. So I am canceling our wedding. And I will give my heart to Nicholas so it can continue to love you. Even though I am no longer the owner of my heart. Mas lalong lumakas ang pag-iyak niya dahil sa sinabi nito. Naninikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makahinga sa sakit na nadarama habang nakikinig at nakatitig sa mata ni Damien na puno ng emosyon. Kung bibigyan man ako ng mundo ng pagkakataong muling mabuhay, I will continue to choose to love you. I will continue to choose to be with you. But for now, I am letting you go. I am allowing you to find someone with whom you can be together in this lifetime and be truly happy with the man you love. Sa susunod kong buhay,
At pareho pa rin ang ating maging kwentong dalawa. Wala akong kahit anong babaguhin. I will always love you. And I will still let you go to be happy with the man you love. Even if he happens to be my best friend. Damien. Niyakap niya ito ng mahigpit. I'm so sorry. I loved you. But please don't ever think that I didn't love you. Shh, I know. Hinagod ito ang kanyang likod. I know you loved me. Humalik ito sa tuktok ng kanyang ulo. Mahal na mahal din naman kita. At kung sakaling mawala ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan, please let Nicholas know that I don't hold any grudges against him for falling in love with you. In fact, I'm grateful to him because even after I'm gone, the woman I love will still be cherished by a man who holds a great importance to me. At noong araw ding yon, humiling sa kanya si Damien ng isa pang napakahigpit na yakap. Hindi akalain ni Dayla na iyon na rin ang huling magiging yakap niya kay Damien dahil tuluyan na nitong ipinikit ang mga mata sa kanyang bisig. Kakalabas lang ni Nicholas mula sa meeting room at masama ang kanyang pakiramdam. Ininom niya ang kanyang gamot kanina ngunit mabigat pa rin ang kanyang paghinga. Pinilit niya na lang dumalo sa meeting dahil mahalaga iyon. Habang naglalakad siya sa hallway ay humihinga ng malalim si Nicholas. Masikip ang kanyang dibdib at hindi siya makahinga ng maayos. Kinuha niya mula sa bulsa ng suot niyang slacks ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag ni Gray. Hello? Aniya sa nangihina na boses. Nick. Mahina at puno ng lungkot ang boses ni Gray. Damien was sent to the hospital. The doctor said he's in a critical condition. What? Natarantang empleyado ni Nicholas nang bigla itong matumba sa harapan nila. Tuluyan ang bumigay ang kanyang puso. Ngunit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, ay parang nakita niya pa si Dayla. At ang nakaputi na lalaki sa likuran nito, nakamukha ni Damien. Wala na sigurong mas mahirap pa sa pinagdaraanan ni Dayla. Namatay si Damien dahil tuluyan ang nanalo ang cancer nito. At ang buhay naman ni Nicholas ay critical ayon sa doktor at konti lamang ang tsansa na maging successful ang heart surgery. Ganun pa man, naniniwala si Dayla na kakayanin niyon ni Nicholas. Tutulungan ito ni Damien. Malalagpasan ito ang panganib. At tila natanggal ang tinik sa dibdib ni Dayla nang sabihin sa kanila ng doktor na naging successful ang open heart surgery ni Nicholas. Akala nila'y magiging maayos na si Nicholas. Akala nila'y magigising na ito, ngunit nagkamali silang lahat. Ayon sa mga doktor ay sobrang rare lamang ng case na makomatose ang pasyente after heart surgery. And apparently, isa si Nicholas sa mga rare na pasyente na nakomatose. Nicholas had some complications after surgery. He had a brain injury and hypoxia o kalagayan kung saan ang katawan ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen na naging dahilan upang mauwi sa pagkakomatose. Ilang buwan ring natulog si Nicholas. At sa bawat araw na lumipas ay mas lalo silang natatakot dahil walang kahit anong sinyales na nakikita ang mga doktor na magigising pa ito. But then, a miracle happened. Dahan-dahan na minulat ni Nicholas ang kanyang mga mata at nasilaw siya sa labis na liwanag. Puro puti ang kanyang nakikita. Nasaan siya? Bakit ang liwanag? At bakit halos hindi niya maramdaman ang kanyang katawan? Nahihirapang tumingin siya sa kanyang tabi. He saw a ventilator. Tiningnan niya ang kanyang katabi. He saw IV fluid and EKG lead wires. He's in the hospital. And why is he here? What's happening? Naguguluhan siya. Bakit ang daming aparatos ang nakakabit sa katawan niya? Pilit na inalala niya kung anong nangyari bago siya napunta dito. Tumitig siya sa puting kisame. Nasisilaw siya sa liwanag. Kumurap siya ng ilang beses. He tried to even remember everything. Naaalala niya. Si Damien.
Nicholas, you're awake! Boses iyon ni Dyla na pumasok sa loob ng silid kasunod si Gray na parehong maluha-luha. Mabilis itong lumapit sa kanyang tabi at puno ng galak na nagsalita. Masaya ako't gising ka na. Samantalang nagmamadali naman si Gray na lumapit sa intercom at tumawag ng doktor. Si Damien, ang unang lumabas sa kanyang dibdib. Nasaan siya? Bumalatay ang labis na lungkot at sakit sa mukha nilang dalawa dahil sa tanong niya. Malamlam ang mata ni Dyla na para bang merong hindi magandang nangyari. Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib. Saan siya? Mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Please tell me he's fine. Please. Nagsusumamo siya. Huwag ka masyadong magkikikilos. Baka bumukha ang tahi mo. Saan ni Dyla? Sa labis sa pag-aalala niya para kay Damien ay hindi niya na napansin ang kakaiba sa kanyang katawan. Binuksan niya ang suot na damit at mas lalong bumalisbis ang kanyang mga luha dahil sa nakita. It was a prominent scar, an evidence of his open heart surgery. Nagugulahan na binalingan niya ang dalawa. Oh, what's this? You collapsed when you found out that Damon was sent to the hospital. Sagot ni Grace sa malungkot na tinig. Where is he? He's safe, isn't he? Was he very concerned when he learned about my heart condition? He's not angry with me for keeping the truth from him, right? Ito sa kanya dahil nagtago siya ng sekreto. Siguro ay ayaw niya na naman siya nitong kausapin. Gusto niya itong makita ngayon para makahingi siya ng tawad. Please tell him I'm awake. I want to talk to him. Papuntahin niyo siya rito. Nagsusumamo ang kanyang itsura. Ngunit mas lalo lamang na nabalot ng lungkot ang mukha ng dalawa. His dad, Nicholas. Nahihirapan na sagot ni Dyla. Wala na si Damien. What? Damien had cancer, and the doctor informed him that he had only a year to live. Sadly, he passed away exactly as they had predicted. While he was still alive, he requested that his doctor donate his heart to you because he knew about the heart problem you had been keeping from us. Paliwanag ni Gray na kanina pa pinipigilan ng pagtulo ng luha. Nicholas cried his pain out. He screamed out in misery and agony. It's like a really hard object struck his ear with so much force that he became deaf. They tried to calm him down, but he just started crying more. He couldn't even breathe. He felt like he was going to pass out anytime. No, that's not true. He's still alive. You're just lying. Buhay pa si Damien. He promised that we'll get our senior citizen discount card together. Nayakap siya na mahigpit ni Dyla, ngunit mas lalo lamang siyang umiyak. No! Nicholas screamed in misery, his tears streaming down his cheeks. His chest is tight, and if this is a bad dream, he wants to wake up. Please wake him up. He doesn't like this. I'm so sorry, Nicholas. Umiiyak na saad ni Dyla. Nicholas kept on crying in her embrace. The pain he's feeling right now is unexplainable. He's in deep pain. Para bang niyayakuran ng buong pagkatao niya. Wala na si Damien. Wala na ang best friend niya at mas lalo siyang nasaktan nang mabasa ang liham nito sa kanya. Dear Nicholas Dawson, my best friend, my brother. Kung nababasa mo to, marahil ay wala na ako sa mundo dahil tuluyan na akong natalo ng aking sakit. But don't cry. You know you look ugly when you cry. Ang sabi mo sa akin noon ay walang pwedeng umiyak sa atin, hindi ba? Na kahit anong problema, dapat ay lagi tayong masaya. Nung nalaman ko na may cancer ako, sinunod ko ang sinabi mo. Hindi ako nalungkot.
Hindi ako umiyak. I enjoyed life. I fell in love with life more. I'm sorry if I didn't tell you the truth about my condition. Patawarin mo ako kung nilihim ko sa iyo ang lahat. Ayoko na mag-alala ka sa akin dahil batid ko na may sakit ka sa puso. At natatakot ako na baka kapag nalaman mong may sakit ako, ay may masamang mangyari sa iyo. Ayoko mag-alala ka sa akin. I want you to live long and happy. Marahil ay nagtataka ka kung paano ko nalaman na may sakit ka. Naaalala mo ba nung binisita kita sa Spain 1 taon ang nakakaraan? Sinundan kita noon. Nagtataka ako sa'yo kung bakit ka pumasok sa ospital. At doon ko nalaman na may sakit ka. Na nililihim mo lamang sa amin. At noon ay nangako ako. Nagagawin ko ang lahat para mabuhay ka ng matagal. At kahit ano'y gagawin ko para sa'yo. Thank you for always standing by me and for prioritizing my happiness, even when it meant you'd suffer. I am immensely grateful for everything you've done. Thanks for giving me the chance to love her and experience what it's like to be her fiancé. I understand your love for her, and I recognize that she's the woman you've longed for. I realized this when I saw the necklace photo in your penthouse, identical to the one she always wears. I gave you with my heart as a gift, a piece of my soul, with a singular desire to see your life brimming with happiness and contentment entwined with hers. So please, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Huwag mong isipin na galit ako sa'yo. Dahil iisa lang ang babaeng ating minahal. Hindi ako galit sa'yo at pinapaubaya ako siya sa'yo. Dahil batid ko ng isa't isang inyong kasiyahan. Mahal na mahal ko si Dayla. At alam kong mas mahal mo siya. Kaya kapag sinaktan mo siya, mumultihin talaga kita. P.S. Mahal ka rin ni Dayla. Kaya magpakasal na kayong dalawa sa lalong madaling panahon at mag-anak kayo ng marami. But please, name one of your child after me. And P.S. I'm gonna miss you. All love, the most handsome, Damien Del Fierro. Nicholas stood by the grave of his dear friend Damien. A bittersweet ache gnawing at his heart. The wind blew cold, rustling the fallen leaves around the tombstone. While the overcast sky loomed overhead, he clutched a single red rose, its petals still vibrant, a stark contrast to the muted colors of the graveyard. Nakatayo si Dayla na ngayon ay fiancé niya na, sa kanyang tabi habang hawak ang kanyang kamay. Her tears had left glistening trails on her cheeks. Nung nagising siya mula sa pagkakomatos ay labis ang lungkot na nadama ni Nicholas nung nalaman niya na wala ng kanyang matalik na kaibigan. Pero noong mabasa niya ang liham na iniwan sa kanya ni Damien ay naibsan ang kanyang lungkot. Ginawa ni Damien ang lahat ng yon para sa kanya, kaya hindi niya maaaring sayangin ang dinugtong na buhay sa kanya. Nangako si Nicholas na aalagaan niya ang kanyang sarili, ang bago niyang puso na binigay sa kanya ni Damien, at mamahalin ang tinitibok ng kanilang puso. Ngayon ay fiancé niya na si Dayla, at batid ni Nicholas na masaya si Damien para sa kanilang dalawa ni Dayla. Dahil batid ni Damien na hindi niya papabayaan ang babaeng pareho nilang mahal. Nicholas felt the weight of the promise he had made to his dying friend. He promised that had led to Damien's heart beating within him. His hand moved to his chest, feeling the steady rhythm of that borrowed heart. A poignant reminder of their unbreakable bond. As he looked down at the gravestone, memories of shared laughter and dreams with Damien flooded his mind. Ang mga alaalang iniwan ni Damien, ang mga masasayang alaala na binuo nilang dalawa, ay kahit kailan hindi niya makakalimutan.
Dadalhin niya ang kanilang mga alaala hanggang sa muli silang magkasama. Nicholas whispered words of gratitude for not only the gift of life, but for the love and friendship that had defined the relationship. Tears welled in his eyes, and he knew that Damien's heart was not just inside him, but also in the love he now shared with Dyla. They turned away from the grave, hand in hand, grateful for the precious time they had together, and the love that would forever bind them to Damien's memory. The wind may have blown cold, and the clouds may have been calm, but their hearts carry the weight of the pain and the warmth of gratitude, forging a unique harmony of emotions that made them cherish every moment of the life they had, all because of Damien's selfless gift. Yesterday's tragedy may have left scars in their hearts, but it also sculpted them into mighty warriors that they are today. At katulad ng ipinangako niya kay Damien, hinarap niya nga sa altar ang babaeng kanilang pinakamamahal. I, Nicholas Dawson, take thee, Dyla Salvatore, to be my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance, and thereto I pledge thee faith. Nakangiti siya habang binibigkas ang bawat kataga at nakatitig sa babaeng pinakamamahal. Dyla looked so beautiful. Makapigil hininga ang ganda nito. Napakaganda nito na pagmasdan kahit na umiiyak. Hindi nakakasawa ang gandang taglay nito. Now, you young lady, repeat after me. I, Dyla Salvatore, take thee, Nicholas Dawson, to be my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part, according to God's holy ordinance, and thereto I pledge thee faith. The priest smiled warmly. Now, you may say your vows to each other. Nicholas agreed broadly as he took the microphone. He fixed his gaze on his wife's stunning face. Tears were still streaming down her face. Nakalimutan niya na kung ano ang gusto niyang sabihin. Ilang araw na siyang naghanda para dito sa vow niya pero sa isang sulyap niya lang sa maganda nitong mga mata, nalimutan niya na kaagad. I, Nicholas Dawson, solemnly vow to cherish and protect you for all the days of our shared journey. My promise to you is an unyielding one. I shall be your shelter from tears, just as the heavens maintain their constancy, like the unchanging sky. My love for you shall endure eternally. Umiiyak na si Dyla at mga bisita sa simbahan habang nakikinig sa vow niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at sa pagkakataong ito ay wala na siyang mahihiling pa. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang vow ay sumunod naman si Dyla. God knows how much I love you, Nicholas. I love you so much that I am willing to give you the moon if I just could. Every time I look at you, just like now, I feel like I am looking at my own world. You are also my dream come true, honey. And I thank God and destiny because I met you. I forgot what I was going to say. You're so handsome naman kasi. Dyla pouted that made Nicholas chuckle. Father, can I kiss my bride now? Hindi na makapaghintay na tanong ni Nicholas kay Father. Mas lalo naman na namulang pisngi ng asawa niya and everyone teases them. You can do that later, young man, the priest responded. The wedding ring is the outward and visible sign of inward and spiritual grace, signifying to all the uniting of this man and this woman in this holy matrimony.
Parehong may malawak na ngiti sa kanilang mga labi as they exchange rings with a promise that we will love and cherish each other. Now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Napuno ng palakpakan ng buong theater as Nicholas pulled his wife's body closer to his and claimed her lips in front of the altar and their family. Sa labas ay umihip ang malakas na hangin. Nahulog ang mga tuyong dahon at petals sa mga bulaklak. Lumipad sa kalmado na ulap ang mga lobo at umawit ang mga ibon. Isang patunay na masaya si Damien sa nangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!